tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. Tahasang Yes, tinawag na scam ni Counsel for the Prosecution Lorna Capunan ang paggasta ni Vice President Sara Duterte sa confidential fund ng kanyang opisina, pati na ng DepEd na dati niyang pinamunuan. Kahit pinabura sa record, ang mahalaga raw para kay Capunan na sabi niya ang gusto niyang sabihin. Binudol anya ng higit 612 million pesos ang taong bayan. Sa Day 12 ng impeachment trial, dinikdik ni Capunan ang pagiging irregular o hindi naaayon sa rules ng pag-liquidate ni Duterte sa confidential funds. Yan kasi ang paglalarawan ni State Auditor Roderick Wamil na siyang nag-audit sa paggamit ng pondo. Mula pa sa unang pagsalang niya sa witness stand kahapon, paulit-ulit na sinabi ni Wamil na walang isinumiteng ebidensya ang Office of the Vice President na nagpapatunay ng matagumpay na operasyon kung saan nakatulong ang mga informant na binigyan ng pabuya. May mga gastos din na hindi naman daw pinapayagan sa ilalim ng joint circular tungkol sa confidential funds, gaya ng medical at food aid at mga insentibo at biyahe kaugnay ng confidential operations. Ipinunto ni Capunan na ayon sa nasabing joint circular, ang hindi pag-liquidate ng accountable officer ng pondo ay magsisilbing prima facie evidence o paunang ebidensya na nagamit ang pera o ari-arian para sa pansariling pakinabang. Masasabi mo ba na ang Vice President and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. Sa cross-examination, ipinunto ng abogado ng bise na si Michael Powan na preliminary lang ang findings ni Wamil bilang bahagi noon ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Ibig sabihin, wala naman daw itong naging konklusyon. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for a Sustain- ruling, Your Honor. Sustained counsel. Nang si Presiding Officer Cheese Escudero na ang nagtanong, sinabi ni Wamil na para sa kanya may failure to liquidate. Nag-issue raw kasi ng notice of suspension ng COA nang dahil hindi sapat ang naging tugon ng OVP sa naunang audit observation memorandum. Unless proven otherwise. That presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit. Of course, we objected to that. That will be up to the appreciation of the court. Ang provision kasi is failure to liquidate. So yun yung pagtatalunan natin. Kung meron bang nasumiting liquidation o wala. Iginiit din ni POA na may mga batas na nagbabawal sa hindi otorisadong pag-disclose ng confidential information. Sumang-ayon naman dyan si Wamil. Pero sinalag din yan ni Capunan sa redirect examination. Sang ginastos yung milyon-milyon na yan sa medicine. Oy, bawal yan. Confidential yan. Pwede ba yan, Mr. Witness? Hindi po, since ang confidential fund po ay public fund, so dapat po ay properly accounted po ito. And since ang involved po ay confidential fund, so it must follow the strict accounting and auditing guidelines po to prevent misuse. Ipinunto rin ni defense lawyer Michael Powa na kontra sa pahayag ni State Auditor Roderick Wamil kahapon ay hindi lang si Duterte ang bising nagkaroon ng confidential funds. Nagpakita siya ng Special Allotment Release Order noong 2014 sa ilalim yan ni nooy Vice President Jejo Marbinay. Bukas, mga senator judges naman ang magtatanong kay Wamil. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.